Hi guys! Welcome back sa bagong vlog ng Iron Makina Customs. I'm Paul Anthony Simon Cantos at ipapakita namin sa inyo yung pinaka-latest namin gawa, which is the Kawasaki Barako 175 Jap Style Concept. Bali, ginawa na namin itong motor na to back 2017, if I'm not mistaken, no? So, this is one of the first bikes na ginawa namin na Kawasaki Barako. This is actually revive ng Kawasaki Barako na ginawa namin. Tapos, binago namin yung concept. So, basically, it's a returning client na, no? So, napakasimple lang ng design na ito. It's a different look from the previous concept na ginawa natin. Mas maganda yung details nito ngayon. And nasa chrome base tayo ngayon, no? Kasi since it's a Japanese concept, so medyo nandun tayo sa medyo malinis tingnan. So this is a ground up build. So basically, nag-start tayo from scratch ulit. So nire-powder coat natin yung buong chassis, and then yung engine, of course, nire-refurbish din natin siya. Please watch the video for the full walk around of this bike. Okay guys, so ito na yung Kawasaki Barako 175 na Jap Style concept natin. So, mag-start tayo sa front end ng motor na ito, and I'll explain kung ano yung mga ginawa natin. So, starting off with the front end of the bike, start tayo dito sa headlight. Pinili namin yung triangular concept or yung triangular design na headlight. This one actually suits how it looks right now since we want it medyo boxy. Maganda dito, sumakto yung pinaka-design niya dito sa motor na ito. Kaya bagay talaga nitong headlight na to dito. Plus it's chrome, no? So that's why we base everything sa chrome. We changed the front suspension of this bike. Stock pa rin to kasi nga yung lumang suspension niya medyo wear out na siya. So we have to change everything. Pinalitan natin ng telescopic, pinalitan natin ng 333, and of course yung T-post niya, pinalitan na natin siya. So this is a brand new set para dito sa motor na ito. Sa front fender, so this is a custom front fender na ginawa ng Iron Makina Customs. So stainless din siya. Tapos gumawa tayo ng custom bracket. Kumbaga single bracket lang siya para malinis ng tingnan. And then we have this, the signal light. So this is a classic look or classic signal light sa kinakabit natin sa mga production bikes natin, no? So maganda dito, mukha talaga siyang luma. Mukha talaga siyang parang 1980s, no? So medyo malaki siya, pero it complements the whole look of the bike. Tapos sa handlebar, so naglagay tayo ng 4-inch high-rise handlebars. Old school yung design niya, medyo rounded yung mga corners niya. So kagandahan dito, bagay na bagay siya sa mismong motor. Okay, sa tires, naglagay tayo ng V-rubber 400 by 17 dito sa front. Of course, 17-inch rims. Tapos aluminum color lang siya. Powder coat din tayo ng mismong main hub niya or yung front hub niya para medyo complementary yung pinaka-design or yung color scheme niya dito sa buong motor na ito. Dito, naglagay tayo ng round 3-inch na side mirror. So, very classic, very neat lang talaga siya tignan. Meron din tayong short end na handle grips. So, bagay na bagay siya para hindi siya masyado mahaba tignan, and mas mukha siya classic din talaga. So, sa engine, like I said, this bike is about 20 years old or 25 years old already or more than that. So, ginawa natin dito sa motor na ito or sa makina nito, kumbaga ni-refurbish natin entirely. Ginawa natin, nag-sandblast tayo ng makina, nilinis natin lahat ng mga parts niya, tapos nag-repowder coat tayo ng mga side covers. Lahat ng cover na pwede natin i-powder coat, pinowder coat natin siya. Tapos nag-seal tayo ng mismong makina para hindi siya dumihin. Okay, so it looks brand new now. Plus yung mga tornilyo niya, of course, nag-zinc coating tayo para magmukha ulit siyang brand new. So most of its parts ay brand new na rin po, no? Even the ignition coil, carburetor, lahat halos, clutch lining,
exhaust, lahat yan, kickstart, lahat yan ay bago. Kumbaga parang gumawa ulit tayo ng bagong Kawasaki Barako pero ibang design na. So yung key switch natin, nandito na rin tayo sa side. So instead of nandun sa original na nasa taas, nilipat natin dito sa side para mas malinis yung front end. So we chose the stock look ng exhaust. Of course, we want to emphasize kasi yung road safety, no? So, since ngayon medyo issue yung medyo may ingay na motor or may ingay na exhaust, mas better siguro kung mag-stock na lang tayo. Pero of course, we went with chrome, no? So, para ma-complement pa rin yung full look of the bike kasi nga, since it's classic naman, plus we don't really need naman talaga yung maingay na exhaust para dito sa mga gitong bikes kasi nga, we wanted yung pinaka-buong look niya, yung magsabi or yung pinaka magbigay na identity sa motor na ito. So, ito yun. Dito sa swing arm, nag-extend tayo ng 2.5 inches from the original. So, mas mahaba to ng konti. Tandahan dito kasi it complements the trajectory of the bike or yung pinaka-dimension niya. So, mas bumagay na talaga siya. So, mas humaba siya tignan. Plus, nagmukhang malaki yung motor, no? Hindi na siya naiiwanan. And then, of course, sa tires tayo, lagay tayo ng 450 by 17. So, mas malaki to na konti kaysa sa front. Pero same pa rin yung rim size natin, 250 by 17. And then of course, na-powder coat din tayo ng hubnut. Dito sa suspension, naglagay tayo ng 340 instead of the 320 original. We're supposed to put yung 320 na yon kasi mas maganda sana yung look niya. Kaya lang, yung pinaka-clearance niya from our fender na ginawa and yung pinaka-ilalim niya is baka sumayad na siya. So, we don't want to compromise that part kasi nga, it's a daily bike, no? So, gagamitin ng araw-araw ng may-ari ito. We don't want to compromise. So, that's why nag-add tayo ng 20mm na height sa suspension. And then of course, we have the classic signal lights as well. Malaki siya pero perfect sa look ng mismong buong motor. So sa rear fender, we have the custom rear fender as well. This is a fully stainless one. Maganda dito, hindi kinakalawang. Plus, we have this custom plate holder and of course, LED taillight. Okay? So bagay na bagay siya dito sa buong look ng motor na ito. Dito naman sa taas, so we have this custom seat. Of course, this is made by Iron Makina Customs. So, napakaganda niya. Straight lines lang yung ating pinaka-pattern dito. Parang mukha siyang malinis, no? Medyo vintage talaga siya. Medyo Jap style yung pinaka-look talaga ng buong motor na ito. Okay, onto this side. If you notice, wala tayong speedometer dito sa area na to. So, nilagay natin siya sa side. Kung naaalala nyo yung last na ginawa namin Kawasaki Barako na Jap style concept or yung Brat style concept, dito rin nakalagay yung speedometer namin. Why? Kasi nga medyo mas maganda tignan, mas malinis. Wala masyadong abubot dito. Plus, it enhances the looks of the bike na medyo unique na nandito yung speedometer natin, no? Basic lang naman to since this is a non-push start Kawasaki Barako, no? So, everything is very simple. So, you notice the side, this is all powder coated as well. So, side covers, to yung pinaka-cover ng engine natin dito is powder coated as brand new. Yung ating chain, of course, mas mahaba siya. Yung chain natin or yung pinaka-sprocket natin is about 33, if I'm not mistaken, or 36 feet naman siya kasi nga mas kailangan siya for traveling instead of yung 4K ones na original nito na malalaki, no? So, hindi na natin siya nilagyan ng ganong kalaking sprocket. Lagyan natin siya for daily. We have this as well, Blaupunk kinabit na busina. So, napakalakas nito. Simple lang siya, maliit lang, pero compare sa original na busina, mas malakas ito. Paint scheme naman tayo. Sa paint scheme, if you notice, very simple ang ginawa natin design dito. First things first, yung tank design natin. So, this is an aftermarket tank. Binagay lang namin to sa mismong motor. Of course, nirepaint natin siya ng bagong silver and maroon red or metallic red, parang ganyan. Two-tone lang siya. Very simple, very light, tsaka very easy to see, very easy to appreciate. We don't want loud colors or yung masyadong maraming kulay or design kasi nga gusto namin mag-last yung design niya. Of course, pag masyadong maraming design, medyo nakakasawa siya tingnan. Doon lang tayo sa medyo prime colors lang, tapos medyo light lang para maganda pa rin tingnan kahit matagal na. Tapos, top coat siya ng matte. Both tanks. By the way, sa side covers, this is not the original Kawasaki Barako as well. So, ito ay ginawa din namin siya or custom din namin siya specifically for this bike. Lahat ng wirings ito ay binago na rin namin. Nilinis namin yung U-box. So, wala na siyang box talaga doon sa loob. Yung battery box, nandun na rin, custom na rin siya. Plus, the wiring itself, maayos na rin siya ngayon, no? Hindi na siya katulad ng last time na medyo sira-sira pa. Pero yung harness niyan, it's all brand new. Entirely, the look of the bike is complementary sa design na gusto rin na may-ari. Kasi he wants it medyo classic and of course, very appealing pagdating sa road. The color combination is very appealing in terms
of, how it looks. Hindi siya common sa Kawasaki Barako. Plus, the entire, trajectory or pinaka-look ng buong motor na ito, medyo kakaiba siya sa mata. Hindi siya something na araw-araw mo makikita. Very simple but very unique. So, I really hope na nagustuhan niyo po ang ating bagong Kawasaki Barako 175 Jap style concept. And of course, marami pa po tayong ilalabas. I'm very sorry po kasi medyo konti po yung nilalabas namin mga bikes ngayon. Medyo dinadahan-dahan lang po namin. And of course, marami pa po kayong aabangan sa mga aming mga bagong bike. Okay, so this is one of the bike na dapat nyo abangan kasi nga isa sa mga concept or isa sa mga ideally gandang look. From base to finish, pakaganda ng transition niya. Maraming pong salamat sa pagpapanood ng aming bagong vlog. Please do follow us on our Facebook page, Iron Makina Customs. Sa Instagram po, Iron Makina PH. Sa TikTok, Iron Makina Customs din po. And of course, sa YouTube channel po namin, subscribe and please click that bell para po sa bagong updates ng aming mga videos. This is Paul Anthony Simon Cantos of Iron Makina Customs. Maraming salamat po. I hope to see you guys soon. Ciao!